ng hapon. Kanya-kanya ang duck, cover and hold ng mga kawani ng Office of Civil Defense Cordillera. Ito'y sa pagtama ng magnitude 6.7 na lindol sa Baguio City. Ang mga estudyanteng ito sa Baguio City National High School nagsilikas. Ang mga empleyado ng City Hall nagsilikas din sa mga open ground. Dito, isang lalaki ang nasugatan at kailangang dalhin sa pinakamalapit na pagamutan. Matapos ang halos 1 minutong pagyayanig, agad na nagtayo ng Incident Command ang Office of Civil Defense Cordillera para suriin at alamin ang mga napektuhan ng lindol. Pero ang lahat ng ito, simulation lamang sa pagsasagawa ng first quarter National Simultaneous Earthquake Drill ngayong taon. Kailangan nating i-internalize sa bawat isa from top level hanggang sa family level, no, na ano ang dapat nating gawin in case na magkaroon po tayo ng the big one. Not only the big one, pero just like yung what happened nun sa Abra, para tayo ay always prepared. No? Kasi pag palagi natin itong ginagawa, kahit tulog tayo, alam na natin kung ano yung gagawin. Immediate na gagawin natin in times of emergency, particularly during earthquake. Dito nasubok ang kaalaman at kahandaan ng lahat sakaling tumama ang malakas na lindol, lalo na ang pagtama ng the big one. Ang kaalamang ito na isa puso ng 15 anyos na si Jemima. Ito'y matapos niyang maranasan ang pagtama ng magnitude 7 na lindol noong July 27, 2022 sa Abra. 13 anyos pa lang ito noon at hindi nakakapaglakad ang kanyang ama. Nakakakaba po, tapos nakakapa-worry po kasi yung mga kasama ko po sa bahay, mga parents ko po, ganyan. Iniisip ko kung paano kung lumakas pa po lalo, ganyan. Ano pong gagawin namin. Pag hindi ka po sanay na nakikilakaw, yung mga ginagawa po sa mga practices or drills, baka makalimutan mo po. Tapos pag in your life, magpanik ka, tumakbo ka, or iba gawin mo, tapos lalo ka po mabudidisgrasya. Isa sa mga nakilahok dito ang Baguio City National High School. At isa sa mga nakikitang problema rito ay ang dami ng populasyon ng mga mag-aaral na malaking hamon lalo na sa evacuation. Kaya mahalaga raw na maituro at maimulat ang mga mag-aaral sa earthquake drill. We want our learners na safe palagi kung meron man tayong mga calamities, kung anong man yung mga darating na sakuna or whatever na nakaka-danger sa safety ng mga bata, at least we are preparing them as early as now po. Ang isa po sa solution is our constant having drills in school. So bukod sa national simultaneous drill, we come up also with our school-based drills kung saan sinasanay namin ang mga estudyante, kung saan dapat sila pupunta, kung may mga emergencies na ganyan. Nakikiisa rin dito ang DSWD na mahalagang ahensya sa pag-aalalay ng mga naapektuhan ng lindol. Tumataas yung antas ng awareness natin pag may mga ganitong mga simulation, mga drills, no? And this is done regularly. Kada araw, nasa 20 lindol ang tumatama sa bansa, pero ilan lamang sa mga ito ang ating nararamdaman. Sa Northern Luzon, maraming fault lines ang matatagpuan. Ito ay ang Bagi Fault, Digdig Fault, Pugo Fault, Tubao Fault, Bigan-Agaw Fault, Abra River Fault at marami pang iba. Anumang oras, maaari itong gumalaw at magdulot ng lindol. Ligtas ang mamamayan kung tayo ay may alam. So dapat po alamin natin kung ano yung mga dapat nating gawin para po tayo ay palaging ligtas. Bukod din sa simultaneous drill, nagsasagawa din ng training ang ahensya sa mga barangay at paaralan para mas maging handa kapag tumama ang lindol. Angel Arquero, RNG News.